Happy midweek na mga classmate, mahikalang mga kaisunan kon middle of the week. Wednesday, happy Wednesday. Ato ang memory text ato balik ko no. This week kay nangatunga na kita sa semana. Atong memory text Revelation 12:17. And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ. Revelation 12:17. Mao kana ato ang memory text this week. Welcome na kita sa ato ang pagpamalandong, sa ato ang pag-worship, sa ato magkahamoy Diyos, ang pagsimba kaniya sa swerte kamatuoran. Mao kini ang inyong LOD, ang lesson of University Kaso lesson daily kon the message ato ang marathon lesson karon Communion with God, I Will Gospel sa Heptality Edition 7 parts. Atong textual audio video visualite nato nga presentation. Introduction start na dayon kita. I-pull down inyong mga status bar, makita ato ang pizza Wednesday, May 29. Happy Wednesday na no. May 29 ato ang pizza karon. So, pantay panahon kita. Ato ang temperature, precipitation, galaw sa hangin, galaw sa adlaw, ang atong high tide ug low tide. Ani kita sa ato ang very high nato nga temperature no. Pan-init 36 degrees Celsius ang ato ang high, ang lowest 26 degrees Celsius. Atong kaulapan mostly cloudy. So excessive heat gihapon no ato ang area. So ato ang hangin karon ang high nato 11 km per hour. Light ra ko na 5, 6, 6, 8, 10, 11. Dito po sa alas 11 yang kusog nga hangin 11, 10, 8, 10, 10, 10, 10 sa alas 4. Tapos sa 5, 8, 5, 3, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 3, 3, 5, 3. Balik sa kadlaw no, 3 km per hour. Ato ang galaw sa adlaw, atong later light no, nag-later light na kay 4:55 AM ato ang dawn. Ato sunrise 5:57 AM ato ang sunrise. Ato ang sunset unya 5:53 PM ug ang ato ang dusk 6:16 ang ato ang dusk unya. Wa pa na nausab ang sunset. Basing usab ng sunset no, 5:53 ko no, tanawan nyo ang mga alarm clock diha. Maura day gihapon na to ang sunset no. So temperature kita, atong temperature sa alas 9, 31 degrees. Alas 10 kamtagon pa ni no, 33 degrees. Tanawra duha ka oras ang ka shortcut duha ka oras ang butag no, kay ato gibasihan ang
kanang establishment nga hour, no? Oh, duha ra rin sa kauras pag abot na to sa alas 11, no? Murag tunga-tunga naman na, no? Na may pagkanuno. Or kung apilo nimo ang alas 11, tulo ra ka oras, no? Ato ang buntag, no? Sa alas 11:34 degrees, oh, udto na dayon. Sa atong udto 35 degrees Celsius sa alas 12, alauna o afternoon dayon pag human sa udto, no? Sa kaudtohon ato ang afternoon. Sa alauna 36 degrees, sa alas 2 35 degrees with precipitation nga 40%. Sa alas 3 34 degrees with 40% precipitation. Alas 4 32 degrees with 50% precipitation. Oh, gabi na dayon. Alas 6, no? 29 degrees, 70% precipitation. Sa alas 7, 29 degrees, 70% precipitation. Alas 8, 28 degrees. Oh, sama ni sila. Alas 8, alas 9, alas 10, 28 degrees, 60, 50% ihang precipitation. As 11, alas 12, 27 degrees, 30% precipitation. O mauna na ato ang mga galaw sa ato ang temperatura, no? Kompleto na ato ang temperature, kaulapan, precipitation, galaw sangin, galaw sa adlaw na siya pointed diri nga rain likely sa 5 PM kuno, no? So mauna na ato ang pantay panahon. Aduna kitay crisis response karon, no? Kay bising asa maning crisis response nato. Basta sa kauluhan apil na pod ang sa kauluhan, no? Sa ato ang crisis response, no, para mahibalo kita katong Agdon, bagyong Agdon, no, ato ang crisis response. Gipa paskil kini nga issue sa May 27, 2024. Typhoon Aghon and Northern Samar and Quezon Province, Philippines. Media sources are reporting area-wide casualties after Typhoon Aghon made landfall in the Philippines. Report indicates that 5 deaths are being validated. Oh, napatay 5. And at least 7 people. Uy, taas na kaayo ni. Sumauto siya, no, nga 6 people were killed. Tapos in Quezon City and 1 person was killed in Misamis, Oriental Province la. Maunay bagyo dito sa Misamis. Nilabay di ay diri sa ato. Katong at least 7 people were reported injured. Ito ang 7, no? Og ang iyang separation sa date update indicates that 6 people were killed in Quezon and 1 was killed in Misamis Oriental. Ba? Sa kuan man sa Oriental ato ano man na sa nga side, no? Mindanao na. At least 3,175 families and 16,426 people have been displaced and have been transferred to evacuation center. There are 349 evacuation center operational nationwide, 1 in the National Capital Region, 153 in Calabarzon, and 195 in Mimaropa.
and Quezon Province, up to 156 barangays, and 15,002 people are affected, and 419 houses were damaged. And Bicol, at least gamiton ani nga daghan na, at least 10,349 people are affected, and Luzon and Visayas up to 158 barangays. Uy, Luzon marinig Visayas. Apil pa Mindanao kay na ganito yung Misamis. Aman to nga Misamis, no? And 8,465 families are affected. At least 12 houses were destroyed in Labisaris, Northern Samar, and Lucena City. At least 20 people were evacuated due to the flood waters. Rescue operation continue in the several areas in Quezon Province. In total, at least 36,143 people have been affected by the weather conditions. 6 localities are still experiencing a power outage, while 3 airports and 29 seaports remain non-operational due to aghon. At least 13 flooding related incidents and 3 landslides were recorded. Mana siya no ang ato ang na-report sa ato ang crisis response. Mananaw dayon tag video, no? O ang video diri posibleng magtaas ang presyo ng gulay matapos ang nasalanta ng ilang taniman ayon sa Department of Agriculture, no, sa ato ang saksi nga report. Og naay hypnosis diri sa kuan kana sa siya Philippine Area of Responsibility ka PIDS. Tapos ang ABS-CBN nag-inspeksyon ang Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Quezon City para alamin ang presyuhan. Quezon City, Quezon Province to siya, no? Haraman to ang galunop katong flood na to, no? Wala na, mga weather na makasagaran diri. Bagyong aghon papalayo na ng bansa. Wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal. Nadiri sa 24 oras. Kasunod sa pananalasa ng bagyong aghon ay panawagang tulong para sa libo-libong residente sa Quezon. Nanawagan na sila, no? Sa kanang makarespondi gid sa tulong, no? Dito gihapon sa Quezon Province ato ang PTB. Ilang lugar sa Quezon Province lubog sa baha dahil sa bagyong aghon PH, no? Na lang ipakita diri ang video. Nagbaha-baha agad, no? So maapod-apod ra ng baha, ano? Apod-apod ra, no? Sunod sa ila pa, no? Ang ato nara ang lunop mamayan ng Mauban, Quezon. Labis ang takot sa kanilang naranasan. Sa kuwan dito siya. May 26, 2024. Domingo. 6, no? Bagyong aghon. May mga natrap sa loob ng bahay.
bahay na halos o maiyak sa takot ng biglaang paglaki ng tubig baha. At may natagpuan rin po na 4 na buwan na sanggol na wala ng buhay sa tulay ng Sabang. May namatay rin po na lalaki sa sobrang takot natake po siya sa puso. Oh, that's all sa ato ang crisis response. Kamoy response na pod mo higala, no? Sa panawagan Tolong Quezon City or Quezon Province diri ano? So, unsay sunod? Silip sila sa Israel, piliin ang gawas sa Pilipinas, no? Labas sa Pilipinas. Maadto na po si kabayan sa Western Wall, no? Sa kanang mga prayer nga ipanghatod, no? Na say paskil diri kung gusto ko no mag-tour sa Israel, no? Israel to require all visitor to apply for tourist visas, no? Travelers from visa exempt countries will soon be required to request a visa or electronic travel approval before boarding a plane to Israel. Na sila electronic approval, no? Israel is changing its entry requirements and will require visitors from visa-exempt countries to obtain an electronic travel authorization (ETA) in order to enter the country. The Population and Immigration Authority announced beginning in August 24. Dito po na August 24. Layo pa nga panaw, no? Napahumanon pa ang July. All visitor to Israel must hold a valid visa or ETA-L indicating that they are permitted to enter the country before boarding the plane to Israel. These entry permits are valid for up to 90 days per visit. So, credit and courtesy sa ato ang kabayan o kining kapos, kinsa ning kapos, Israel National News, no? So unsa pa iyahang update, no? Wala na, mukbang na, no? So kana ang ato ang update sa pag-selip sa atong Israel. Gahapon, unsay ato ang ganap gahapon? Martes gahapon nakahimo og meeting ang ato ang prayer warriors, no? So praise the Lord kay nakapadayon sila, no? Ang atong gisubaybayan nga online seminar sa ato ang global total members involvement ni Pastor Asoy about sa prayer to ang ihang topic kahapon, no? Kay mao to siya ang proseso na ay pag prepare, no? Alima to ang proseso, no, para sa kanang ato ang global TMI. So kana na lang ang ato ang mga update, mga information. Magahan ay nakita sa ato ang pagatun-an. Welcome kita sa atong lesson 9, the foundation of God's government. Naklaro kita, no, nila ni sa atong na sa pagtuon ang pundasyon sa God's government. Ang commandments bisking sa government na to sa pumaylaing foundation ang mga balaod man gihapon, no?
So ato pagatun-an ang Wednesday gitaytulan Mark of the Beast. Wednesday sa marathon lesson karon nato na pagtuon sa LOD, no? So magatuon kita tulo ka devotional para sa ato ang mga promiser. Tulo ka Sabbath school para sa atong mga listener naguna sa ato atong mga update information, no? Og ang mga ganap. Mga reports, katong reporting na ato, no? So, ang first part, atong stewardship nga devotional reading, ang pag-emphasize nato sa the God of the small beginning, no? Ato na siyang pasahon katunga. Tapos, second part nato yung devotional, the great controversy, ERP, distributed by verse pages sa chapter 29, paghihapon ita, the origin of evil, atong verse pages 498.1 to 499.3. Naghinapos na po na siya kay ang ating verse summary niya 502.1 raman siya, no? Mula na lang kita sa chapter 30, no? So ato ang third part, ato ang devotional for all in heavenly places, wait and heavens balances. Sa May 29 nato na siya pamalandungan mo na atong mga devotional per second og third nato nga part, atong mga Sabbath call, ato ang fourth, fifth og sixth nato nga part, no? Ato ang Sabbath call nato ang fourth part 4 PM pod atong mga ka-inverse, no? Murag ano na sila mag kanang live na sila araw-araw, no? Ato ang mga ka-inverse ibis MWF naman murag di naman recording, di naman record, no? Live naman. Nabag-una po ng katong host, namalik na po katong daan nga mga host, no? So, sabay-bay ka mo, no? Ato ang fourth part, ang inverse, mga ka-inverse, no? Seniority na dos nga itong mga professional. Ato ang second quarter, naging controversy lesson 9, ato the spiritual warfare, ang part 2 na to. Ang pulong nga may gahom kon the word, no? Hinaut nga di kita to siya malimtan, no? Nga atong kitun-an diri ang pulong nga may gahom. Basig karon kay ka-title og the word, nya sunod di na nato mabanggit, no? So mao na siya ato pagatun-an sa Wednesday, the word made flesh. Kadto ang pulong nga nahimo kibaling tao, no? So ato ang fifth part sa baskol nato sa junior youth nga murag mahantong atong second quarter ng requited love lesson 9 nato a leader's influence. Ato ang pagatun-an sa Wednesday Revelation 14, ang three angels messages na pod. Tapos sa baskol nato sa ato ang mga hamtong ato ang sixth part, no? Atong second quarter nag controversy lesson 9 nato the foundation of God's government. Ato pagatun-an karon sa Wednesday, the mark of the beast. So mao na atong mga hanay ug kining atong mga paghanay gihatod kanato sa atong ubos ang atong source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, o gidiyugan sa grupong Adventist Youth Prayer Chain, ang small group sa itang Power of 70, ang TMI, total members involvement, personal ministry, total members involvement global, no? Nga total members involvement, ato ang personal ministry, tigsgasibility o ang life Legum missionary and preachers. Ato ka pasalamatan itong magahom nga nihatag sa kahigoyunan nga magapapalandong paghihapon ta sa iyang pulong nga may gahom. Di lang kay mabulawanon nga pulong, no? Kanang pulong nga may gahom, di ba? Mas okay na siya kay wala lang taga yaw anidriya, no? Nga walay pulos. Kaya ang iyang pulong nay gahom, di ba? Ato pasalamatan ato makagkahom, no? Ato sad pasalamatan ato mga kagalaan, mga kaigsuunan kay sila ato ang mga contributors, no? Ato sila nga mga
please no atong followers, likers, subscriber ato ang mga, di ba? Tig-like atong tig-heart, tig-tag, tig-mission, tig-share, mga kapian sa video, like, masib sa video, maka-review sa atong mga video, makasubaybay sa atong mga distributed. So unya na to ipadayon ang ato ang pag-distributed no nya total. So makasubaybay sa ato ang mga distributed no, atong distributed ato ang scripting, atong recording, ato ang uploading nato sa Facebook live nato sa YouTube channel o ang ato ang radio online podcast ug atong Spotify. So una na to nga pagahimuon ang ato ang pag-script no. Atong scripting atong pagahimuon sa kept notes with collaborators na kitay mga collaborators no. Ato ang groups kibali na to diha. So sa ato ang keep notes maghimo po kita sa ato ang Facebook no, makahiwalay ato ang devotional ug Sabbath call with graphic interchange format kon gifts no nga kinutlo sa ato ang mga scripture. Tapos dito na to natapoko no sa ato ang website atong article mahimo na to nga basahon no. Ato ang blogspot.com mo ni siya ato ang display no. Ato ang blogspot.com. So tapoko na to atong devotional ug ang ato ang mga Sabbath call man nato siyang basahon. Kung natay basahon di natay paton no. Ug mahimo na to ato ang pagpat no diri sa ato ang recording no nga madawat na to ang mensahe sa ato ang buhing Diyos, matipigan pagid nato unsay panghitabo di ba man kanindot diri ano nga matipigan pod nato o makalugto po kita sa ato ang kalan-on no. Kalan-on nato nga espirituhanon di ba nga ang duha ka oras mahimo pagid siya nga tibuok nga adlaw hangtod sa gabi sa ato ang katulogon. So ang ato ang greetings kompleto no. Nining Merkulis kilom-kilom ang panahon no. Nining Merkulis no. Happy day no. Kon good morning, good noon, good afternoon, good evening hantod sa good night ang ato ang pagpangaon hinaut kompleto pod no. Happy pamahaw paniudto panihapon og hantod sa pangatulog mao na siya nga mga time maga kayab sa ere ang ato ang pulong nga may gahom no. Panahon sa tingkaon or unsa pa diha nga mga oras no. Og makalugto na kita sa atong kalan-on ato na siyang ipaambit no sa ato ang Facebook kay naka-album na kana dito ra kana no ang ato ang pag-share no. Kung ma-upload na siya atong i-share sa ato ang mga page no, sa ato ang group page, sa ato my wall, Twitter, Tirabak, Telegram, sa apil lang ato ang
my day, no? Makitag abangan, no? Sa ato ang mga nangatun-an ug ang ato ang reels nato sa ato ang long video atong tipik sa kinatipok-an, no? O ato ang mga shout notes, no? Ato ang shout notes nga wala ni ambak ni saka hinuon di ba, wala ni ambak ni saka hinuon, no? O ang ato ang abangan, no, nga apil sa sugo ang pagtrabaho sa 6 days, no? So, mao na napadayon kitay IMG message ato ang mga cross-state post o ang ato dinosaur post atong mga QR code, no, sa ato ang YouTube kipali, no? O man ato sa pagpaambit sa ato ang human na pagpaambit sa ato ang Facebook dire kita sa ato ang pag-live, no, sa ato ang YouTube channel. So subscribe, follow, like and share. Search, no, para lang yun bising history lang yun. Bising history lang yun, no? Oh, i-search ninyo ang ato ang account, no, Bible Reading Marathon Journey 2022, no? So kung nag-search ka mo niya na di mabutang na sa search engine, no? Pero man atong gikano, subscribe, follow, like and share para updated kita sa atong mga entry nato diha, no? Ato ang live time nato, no, dili nato nga premiere 10 AM to 12 high noon, either instant nga premiere or schedule nato nga pag premiere or live. Human sa atong live di review, replay, daghang kitag mga paminawan diha, no, sa ato ang channel, no? Labi na katong ato sa ato ang Global TMI, no, ni Pastor Asoy ato siyang ma-review diha. Hantod sa gabi ato ng pag-reprise, no? Atong offline ato nga prime time nightly review 9 PM to 11 PM. So human sa ato ang YouTube nga pag share, no, pati sa pag mga review, pag reprise dili dayon kita sa ato ang radio online, sa ato ang Spotify ug sa ato ang podcast, no? Muzo na ayun na mo ato ang Google Podcast. Basta daghan na siya podcast, no? Tanaw na to asa na to ipaambit ang ato ang unsa nga mga podcast, no? Ato i-distribute, no, ang ato ang account. Subscribe, follow, like and share, make a playlist, no, atong account. Sa ato ang Spotify, ang Spirit Sarcaster Podcast Channel. I-add ang atong RSS sa ato ang mga Google or YouTube Music, no? Anchor.fm /s/d40d4/2e4/podcast RSS. So, mana inyong pag-add, no, sa ato ang account, ang RSS sa ato ang mga YouTube Music. So mauna ka na ato ang mga distributed. Magasugod na kita sa ato ang pagpamalandong ang naa sa kwarto, no? Kung makahimo siya pag luhod unya get the word nga nay gahom or nay power ang pulong sa Dios, no? And put in our heart, magampo kita sa ato ang pagsugod, makigtungan ka mo, no? Sa ato ang secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful natay pagampo sa ulan, no, labi na kay bising ato lang banggiton ang inampo ni Elijah, no, madunggan na sa Ginoo ang ato ang
mga pag-ampo di lang hinuna sa ato ang kabubuton. Sa iya na kabubuton no, wa man nagidungog yung pag-ampo, di ba? Sa iya ng kabubuton no, mabantayan na tumubuhos lang ning ulan. So magampo kita sa ato ang pagsugod, magampo kita sa Lord's Prayer. Amahan namo nga nasa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan, paanihang imong gingharian, pagabuhaton untay makabuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Hatay mi karon sa pagkaon namo tagadlaw, pasaylo kami sa mga utang, may kami nakapasaylo man nakautang kanamo. Ayaw kami itugyan sa panulay, kundi luwasa kami gikan sa dautan, kay imo ang gingharian ug ang kahimaya hangtod sa kangturan. Amen. Yes, welcome kita sa ato ang pag-emphasize the God of small beginnings. So bising magsugod ka kay patigayon manggihapon ni siya no. Kanang naa ang Ginoo kagiya no sa small beginnings na ganito'y amot kung i-search ninyo na sa Facebook nga nadato siya tungod sa paperclip iyang gibaligya no ang paperclip, di ba? So naa ang Ginoo gihapon nag-uban sa iya no. Kini lahi ni nga senaryo ang ato ang small beginnings kay $5 kini. So ang ato ang kitik sa 1 Samuel 14:6. For nothing restrain the Lord from saving by many or by few. O kadto nang pag-atake nila ni Jonathan og ni armor bearer no. We are pilgrim in the land of pain and suffering. Grabe pa din. Lumalangyaw pero ang ihadi ay nga land pain and suffering. Grabe no. Ang tuwag kainit ta pero ang uban dito sa kauluhan Quezon province no. Pain ang suffering ang ilahang ranasan kay nasalanta sila sa bagyo no. Upay po kunong nalagas nga kinabuhi no. Na ay bata nga natagpuan wala ng buhay no, sanggol nay namatay tungod sa takot, di ba? But trusting God and the decision to put God first in every aspect of life make all the difference when we face difficult times. This could be the summary of the Nelson and Rose o naratong bida. So magtiayon sila a couple from Manaus. Manaus di ba naman po area nga katong nagmarites ang Ginoo no. Manaus to sa Imaus na sila may lugar no. Manaus and northern Brazil. The couple delivered frozen goods to supermarkets in the area where they live with a small refrigerated trucks, but they were robbed 3 times and lose nearly everything they own. O mo na silahang pagpatigayon natulis sila no. Ambot na nung na 3 times. Grabe mas istorya oy. 3 times ko natulis no. Natulisan sa una. O ya napay ni sunod. Dalulis na sunod dalulis no. Lubok no. Oh, nanulis 3 times and lost nearly everything on. As a result, they accumulated as a significant amount of debt and didn't know what to do thereafter. Di ba kay wala na may ikapayad no. Mamo nakasagaran mga businessman no. Nga na sila yung mga utang no, mga debt bising kiningkuan ato ang
BIR, magbayad man ng mga negosyante kada bulan, no? Diba? Unya kung nikalit kag ka kuan hugmak, no? Magukod na pugas BIR, no? At the crucial moment, they got down on their knees and decided to put the whole situation in God's hands. Amo na siya ang natuman ang kanang Proverbs, no? Sumala siya nga Proverbs, no? Trust in the Lord and lean not thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Diba? Acknowledge ka bisang pag inana nga mga pagsulay sa ilahan, no? Wala na sila'y kwarta kay natulis, pero ang ilahang kiduulan, no? Wala man na report dili ka dool pa sila pulis, nagblatter sila, no? Luhod sila sa Ginoo, no? O kihatag nila ang sitwasyon sa Ginoo, no? God's hand. After praying, they felt they should start a new business. Sumana nga ang pulong may gahom ug ang pakigpulong sa Dios nay gahom, di ba? Kay human nila pagpakigpulong sa Dios sa pagampo, no? Nakatinaw ang ilahang mapaghuna-huna. Mag-start sila new business with the money they still had on hand. Di ba kay napay nabilin nga money, no? Ano naman dapat na siya mabilin. Uy, kuan naman takaron. Abot ka na sama na siya. Di ba digital naman, no? Abasing gikuha pod ang kuan. Nakuha ang ATM, no? Nah, problema. Di mo sa makuha ko ano? Di niya makuha kay wa man sa kasayad sa password. Di ba? Makuha ng ATM, wa sa kasayad sa password, wa sa kakuha sa PIN, no? So mas secure gid ay siya, no? Kung ibutang na lang nato sa ato ang mga ATM, mga ato ang mga money kay di mo po na makuha nila. Pero sa ilahan na ako no'y $5 na bilin. What can you do with this kind of money? So ugma nato padayonon ang ilahang pagpatigayon sa $5, di ba? So, largo kita sa ato ang pagbasa sa The Great Controversy ERP distributed by verse pages. Ang verse pages nato 498.1, 499.3. Kanang over 502.1 kibali matapos ang ato ang chapter 29, The Origin of Evil. So ato basahan, in His dealing with sin, God could employ only righteousness and truth. Satan could use what God could not, flattery and deceit. He had sought to falsify the word of God and had misrepresented His plan of government before the angels, claiming that God was not just in laying law and rules upon the inhabitants of heaven, that in requiring submission and obedience from His creature, He was seeking merely the exaltation of Himself. Therefore, it must be demonstrated before the inhabitants of heaven as well as of the worlds that God's government was just His law perfect. Satan had made it appear had He himself was seeking to promote the good of the universe. The true character of the usurper, his real object, must be understood by all. He must have time to manifest himself by his
wicked work. The discord with his own course had caused in heaven Satan charged upon the law and government of God. All evil he declared to be the result of the divine administration. He claimed that it was his own object to improve upon the statutes of Jehovah. Therefore, it was necessary that he should demonstrate the nature of his claim and show the working out of his proposed changes in the divine law. His own work must condemn him. Satan had claimed from the first that he was not in rebellion. The whole universe must see the deceiver and must. Even when it was decided that he could no longer remain in heaven, infinite wisdom did not destroy Satan, since the service of love can alone be accepted to God. The allegiance of his creature must rest upon the conviction of his justice and benevolence. The inhabitants of heaven and the other worlds, being unprepared to comprehend the nature of consequences of sin, could not then have been the justice and mercy of God and the destruction of Satan. Had heaven immediately blotted from the existence, they would have served God from fear rather than from love. The influence of the deceiver could not have been fully destroyed, nor would the spirit of rebellion have been utterly eradicated. Evil must be permitted to come to maturity for the good of the entire universe through ceaseless ages. Satan must more fully develop his principle, that his charges against the divine government might be seen in their true light by all created beings, that the justice and mercy of God and the immutability of his law might forever be placed beyond all question. Satan's rebellion was to be a lesson to the universe through all coming ages, a perpetual testimony of the nature and terrible result of sin. The working out of Satan's rule, its effect upon both men and angels, would show that must be the fruit of setting aside the divine authority. It would testify that with the existence of God's government and His law is bound up and well-being of all the creature He was made. Thus, the history of this terrible experiment of rebellion was to be perpetual safeguard to all holy intelligences, to prevent them from being deceived as to the nature's creation, to save them from committing sin and suffering its punishment. The very close of the controversy in heaven, the great usurper continued to justify himself. When it was announced that this is the sympathizers, he must be expelled from the abodes of bliss. Then the revelators boldly allowed his contempt for the Creator's law. He reiterated his claim that the angels needed no control but should be left to follow their own will, which would ever guide them right.
It announced the defined statutes that the restriction of their liberty and declared that it was purposed to the secure of abolition of law that freed from the restraint the hosts of heaven might enter from a more exalted, more glorious state of existence. With one accord, Satan and his hosts their blame of their rebellion wholly upon Christ, declaring that if they had not been reproved, they would never have rebelled. Thus stubborn and defiant and their disloyalty seeking vainly to overthrow the government of God, yet blasphemously claiming to themselves the innocent victim of oppressive power, the arch-rebel, and all his sympathizers were at last banished from heaven. So bago natong gibasa sa Great Controversy, nindot magod siya magbasa kano kay pag kuwit ra gani na siya, dili ka kayo hunong kayo nga tuldukan nimo, no, dito lang ka, no, mo tuldok lang ka, pag tuldok na gyud, no, bundakon po na nimo pagtapos para matuldok gina siya, no. Murag kuan ba kanang mag-ihap ka, mag-ihap gani ka, dili ka mag-ihap og kanang 1 2 3 4, no. Ihap nimo 01 02 03 04 05 ilala na siya, no, para naagid siya kanang malangan ba, di ba? Lahi man na siya pag abot nimo sa 100, tanawa ra gud ng 100, di ba? 101, 102, 103, no. So makuan siya, ma-ampere siya kung 1 2 3 4 kalargo, no. So ato na siya gipalusot, no, para sa kanang saon nimo pag gamit imong voice, no. Largon kita sa ato ang devotional for all, no. Ang third part in heavenly places, no. Wait. Sorry, pagbasa na may di. Wait and heaven balances sa May 29, no. So gamitan na ato ang devotional nga gigamit sa ato ang dawn o sa ato ang sunrise. O kabon ang Mayo 29. Diyos Bisaya gitimbang sa timbangan sa langit. Timbangan sa langit. Kamo na itong gikuan nga. Wala lang, di lang listahan kundi timbangan jud, no. Ato ang K-text ito mo rin nakabase ni sa Samuel di ito. Samuel 2:3. The Lord is a God of knowledge, and by Him action are weighed. Oh, kitimpang, no? Teres Bisaya. Kay si Jehovah maoy usa ka Diyos sa kahibalo o pinaagi kaniya ang mga panlihok. Kinatimpang, grabe pa rin na. Bukataw rin kay walang gilista, kinatimpang, ikunong paglihok, no. Ang mga aksyon, no. Mauto nga ang aksyon kibali ni King Saul kitimpang. Bagsak siya, asa man na siya nga senaryo. Unsay gihimo ni Saul ana, no. 1 Samuel 2:3. So atuon na to ang 1 Samuel 2:3. Kung dito sa atong hard copy, no, kay inyo ra ba nang giga ko sa pag-ampo. 1 Samuel 2:3. Sa unang Samuel Onya Kapitulo 2. Masayang title, no. Kapitulo 2, kunya versikulo 3. Ang matagnaon nga pag-ampo ni Ana, kang Ana di ay ni.
sa wala pa na katunga si Samuel, no? 1 Samuel 2:3, no? Ang 3, walay laing bisan sama kang Jehova, kay walang lain gawas kanimo ni adunay lain nga bato sama sa among Dios. Ang gusto, ang 3 sa atong 1 Samuel 2:3, ayaw na pagsulti sa hilabihan ka pagka mapahitason, ayaw pagpagula ang labi-labi sa imong baba, kay si Jehova maoy usa ka Diyos sa kahibalo. Uy, di ko magpalabi-labi sa imong baba, no? Sa tunay mga marites na to na. Og pinaagi kaniya ang mga panlihok ginatimbang sa wala pa rin na ipagbadlong diri, no? Ayaw pagsulti sa ilabihan kapag ka mapahitason, diba? Biday sa mapahitason, no? Karang maglinabuanay hinuon mo, no? So di ko na mapahitason. Ayaw pagpagula ang palabi-labi sa imong baba. Gitudlo gitay ginauna, no? Nga dili ka kanang di ka overpower ba, magistorya hayanay mo ikaw ang kuan, no? Unsa nang ilang kiyo pag kuan karon gibinag ang murag si Sansay, lo, awot sa isyu ala, lo, di ba? Dili magpa-labi-labi, no? Kanang pildihon nimo ang uban sa imong sitwasyon, no? So dili di ay kay ginatimpang, no, ang action arway. So ato basahon ang padasig, the Lord is a God of knowledge, and His word is represented as weighing men, their development of character and all their motives, whether they be good or evil. It is for the eternal interest of everyone to search their own heart and to improve every God-given faculty. Let all remember that there is not a motive in the heart of any man that the Lord does not clearly see. The motives of each one are weighed as carefully as it and destiny of the human agent depended upon this one result. God is heaven as true, and there is not design, however intricate, a motive, however careful, hidden, that He does not clearly understand. He reads the secret devising of every heart. Men may plan out crook action for the future, thinking that God doesn't understand. But in the great day, when the book are open and every man is judged by the thing written in the book, whose action will be upper as they are. There are many who need to consider the words katong sa kang Daniel ang tekel, no? Many tekel upper sem, di ba? Tekel, thou art weighted in balances and art
found wanting. So kang Daniel naman na, pero naadi ay nagi badlong, no? Dito na rin nagasugod ang badlong sa kang ana pa nga dili magpa labi-labi ko, no? Dito, no, grabe, no, kang ana ang kanang mensahe diri ana aplikar kakuan kang apo ni King Nabucodonosor, no? Many tekel up Harsim, di ba? Na ay timbangan dito sa langit sa imong palabi-labi. Ba rabay timbangon nimo, no? Sa imong iyawit diha nga panghinambog, di ba? Imuhang action mao gito nakitaan, no? Nga sobra gitong paghinambog atong apo gid ni kuan, apo ni King Nabucodonosor. Kay gikuha niya to ang mga balaan nga makopa ga kuan pa siya, hinambog pa siya istorya dito sa iyang mga naas kang anan, no? Mao tong gisulat dito, many tekel up Harsim, no? Nga gitimpang siya og nakulangan siya, no? Diha day na mabasihan nga nakulangan, dili lang kay kanang nakulang ka, no, sa kabug-aton, kundi sa imong paghinampog, no? Di ba naman diha nga sa kasuguan, thou shall not lie, dili ka mamakak, dili ka magsaksik bakak, no? Pero naapo day di ka maghinampog kay mao na siya many tekel up Harsim, di ba? Nga gitimpang ka, nakulangan ka kung hambugero kang dako, di ba? Sa Daniel 5:27, God holy, everlasting, immutable as the standard by which man is to be tried. This law define that we shall do what he shall not do. Diba itong example, no? Katong ambot nga didako man kung ulo gud ni Diwata, no? Ni-update niya nga wa na kuno nangaon siyang kananan, no? Diba? Mukuan pa ng kuan. Pati ang ihang mga followers, subscriber, manghawa pa na, no? Kay way klaro ihang batasan, no? God's holy, everlasting, immutable law is a standard by which man is to be tried. This law defines what we shall do and what we shall not do, saying, thou shalt and thou shalt not. This law is summed up in the two great principles. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Gibasihan nga teksto ang Luke 10:27. Ato ang favorite ang Mark 12, no? Kan ba to siya? 30, no? This means just what it says. Who help you will be prepared to meet the law of God in the great day of judgment. Man weighed against God's holy law is found wanting. We are enlightened by the precept of the law, but no man can be deemed justified. Weighed and found wanting is our inscription by nature, but Christ is our mediator, and accepting Him as our Savior, we may claim the promise, being justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5:1, ug napod sa Review and Herald, March 8, 1906.
mauna ka na atong mga devotional, no? Mulago lang kita sa ato ang mga sabat call kaya atong devotional ang first, second og third na to nga part, atong sabat call ang fourth, fifth og sixth na to nga part. Nikabat na kita kapi na kitag isa ka oras, no? So, largo kita sa ato ang fourth part, ang inverse, ato ang 4 PM, no? Mga ka-inverse, no? Sa ato ang Hope Channel. So, ato ang fourth part, ang inverse, sabat ko sa ato mga senior youth nga daw nga mga professional, atong second quarter, dakit controversy lesson 9 nato. The spiritual warfare. Oh, spiritual warfare di ay ni, no? The word, no? Ang ato ang kuno di kapri pa kayong maklaro, no, ang warfare nato sa Israel ug sa Hamas, pero murag kapadayon pa na. Pero sa tuan na daytay kanang gera sa atong espirituhanon, di ba? Spiritual warfare ug ang ato ang makadaog kanato, no? O sa atong gigamit sa ato ang mga ka-inverse nga kana sa one word nila summary, no? Nga ang pulong, no, naagi diha ang mutawag sa imuha, no? Kung maminaw ka sa iyahang pulong, makapasa ka sa iyang pulong, you are called, di ba? Tapos free from sin, kay gusto naman ka nga di na makasala, no? Di ba? Sumao na siya. Tapos ang ato ang katuyuan, no? Ang tuyo sa Diyos dili lang kay ang ato ang tuyo, no, kundi iyang katuyuan nga mahimo ka nga galimito niya, no? Mahimo ka niya nga perfect, no? Be, no, as perfect as your Father in heaven is perfect. So, ang ato ang pagtuon, no, kay mauman tatong series ang spiritual warfare part 2, the word. Ato pagkatun-an ang Wednesday, May 29, the word made flesh. Oy, invite kini, invite kamo, dali, invite ato kita sa application. O pwede ka muna ko ihatod dito sa atong application, no, para sa kanang sakto gyud, no, sa ato ang global tmi.org na apo dito matagpuan ang ato ang Sabat Call and PM, no, dito sa ato ang mga resources, no. Pero dito lagi hapon mo ihatod sa kuan Play Store, may pag sa Play Store dala mo mag-search, no. Pero mo to atong kuano pamagi nga naagi hapon dito Sa Play Store i-search ninyo, download and install Sabat Call and PM, no. Ma-download sa ato ang Play Store o sa ato ang browser i-browse sabatschool.adventist.io. I-click ninyo tong inverse, no. I-click ang ato ang lesson 9. I-click ang Wednesday, May 29, the word made flesh ang title, og magkita tita ato kita dito sa Awaaw, no, sa bukid nga walay tao, no, mga desertor po ang ato ang Bactasan diri, no, ang ihang picture, no. So ato basahon ang ihang invite kun inside. Anyone who has been in a long distance romantic relationship know how special handwritten letters from your partner are. Uy, sa una, no, nga pa sulat-sulat pa, no. Grabe, no, ano kayo mo abot karon gani nga paspas mo kaya nga to ang digital shop na to dito tas overseas na kapalit, lo. Pero paano pa mabawa o wag hapon sa kalagkuhan ang ihang travel sa Manila, no. Nagukod ba to sa Manila o sa China, no. Oh, naakibali, no, 110
i-travel wala kung gusto kag handwritten, no? Pero karon daghan naman ta ng mga social media, mga call tawagan na gyud, no? Especially in this digital age, love letter are small, physical representation of a larger reality, along with other form of communication. Such later make the times of separation a bit more bearable. But of course, nothing compares to when the two reunited in person. The word is God's love letter to humanity. The narrative prophecies and instruction within the Bible communicates God's heart and most foundational quality. Love is truly wonderful that humanity has been given this love letter, which was spoken to untold billions throughout the millennia. God ensured that all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, and the man of God, but may be complete throughout, equipped for every good works. Oh, sa 2 Timothy 3:16 mabasa, no? This guiding hand was on the entire development of Scripture. We can have confidence that the process of gathering in the various biblical books as well as the word within them were divinely orchestrated. As we know, God went above and beyond all He ever had to do for us. He desired to be with us as a repeatedly expressed in His love letter. Later led to the grandest manifestation of God to humanity in holy history. Jesus, the Word, became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, and glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Oh, John 1:14, the Bible was written and communicate God's word. Jesus came to demonstrate God's word. Consider the following parallel between the Bible, the Word, versus Jesus, the Word. The Bible, the Word, umano siya, the Bible, the Word, Jesus. Oh, gikulon pag na siya, no? Jesus, no? Kay pulong ni Jesus, no? The Word is written Word of God. Is the Word of God made flesh. Was written in human languages, became human and lived as one of us. Contain languages and expression that have human limitation, had a human body and experience human limitation, was written during specific times and specific places and in various cultural circumstances, was born into a specific time, place and culture. Circumstance was written by human but authored by the Spirit, making its word fully human and fully divine. Was born to a human woman but was the Son of God, making him fully human and fully
divine should be understood not only as human words, but also as God's word. Should be understood not only as the Son of Man, but also the Son of God. Jesus is the Word made flesh. Si Jesus no nahimo nga pulong o nahimong tao, no, nahimong language, di ba? Kay kinahanglan siya masabtan sa nakalain nga mga language, no? Experience life with us as one of us. He understand the human experience with all its pain, challenges, and problems. He can perfectly provide for our needs because He knows exactly what it's like. His incarnation teaches us that God is truly our Emmanuel. He is with us and He is for us. This came to show us the love of God that had already been promised in His written word. Journal ng mga classmate, mga ka-inverse. Ato na po ng iskutan na po ni sa itong ka-inverse, no? O niya, kung naa sila live, kanaw na to na ba'y, basing ko, kay Merkulis na, no? Basing ilan ng iskutan, ang ato ang journal. Meditate on Matthew 4 verse 1 to 10 again, and look for where is Jesus. Di wala was Jesus dito, bida siya sa Matthew 4 1 to 10. If Jesus is the Word made flesh, how should this impact your devotional time and the way you approach Bible study? Okay, ang Ginoo, no, nagpakatao, di ba? O unsa kuno ang impact, ikaw may answer niya na classmate. How do you see Jesus differently in the light of this week lesson? Ikaw na pod maglandag sa imong kinabuhi diha mga classmate, no? Pinaagi kang Jesus Christ. Ito ang mga ka-inverse. Hamana kita sa itong inverse, no? Sa itong Sabbath call sa ito ang mga senior youth ng adults nga professional. Mulargo na kita sa ito ang fifth nga part, no? Sabbath call sa ito ang mga junior youth nga murag mahamtong. Ato ang fifth part, no? Ang cornerstone connection. Atong second quarter ang requited love lesson na nato a letters influence. So pang leader na pod nga impluwensya. Ang ipabasa diri sa Wednesday ang ato ang three angel message, no? Ato ang favorite na three angels message, Revelation 14 verse 6 o 7. Na ba kitay KJV, no, nga version. So na diri ang KJV nga version. And I saw another angel fly in the mid-heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on earth, unto every nation, and kindred, and tongue, and people, saying with a loud voice, "For God, and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven,
and the earth and the sea and the fountain of water. So mao na siya nga ato asyang i-worship, no? Kay siya ato ang magpubuhat, no? Who made heaven, earth, sea, and fountain. Kanang sea and fountain pareha man na sila tubig, no? Or ocean, no? Di ba na may sa nang gikuan nalaboy bag-o nga entry ni kuan bas ganda sa iyang piliin ang Pilipinas, no? Dito niya gitapo sa kuan kanang Spratly Island ba to? Sa West Philippine Sea, no? Ano na i-define ang sea? Water ba gid na siya or naa siya mga island, no? So define sea. Pronunciation sea, dagat. Sea. Sea. Sea, sea. The expanse of salt water that cover most of the earth's surface and surround its land masses. O napi lagi ang mga land masses, no? Maraya gani dira salt water, no? A really dependable area of the sea, plural noun seas, no? The Black Sea, the large lake, noun sea, the Sea of Galilee. Hanapin Sea of Galilee. Oh, sayo na po kayo na similar. Similar kuno sa sea. Na ocean, ay option. Ocean na siya. Oh, correct ko ocean. So, di ba kay mao kadto simpahon nato siya kay siya ang magpubuhat, no? Sa heaven and earth, sea and fountains of water, no? Pero ang iyahang panawagan sa loud voice per God, no? Ihatag ang himaya, no? Give glory to Him, for the hour of His judgment is come. So, mao ka na ay buluhaton, no? Sa dili pa ang judgment, di ba? Na may mga salida nga kung mahukman na siya, unsang imuhang last nga request. Mangayo ko pansit, magpahaba ng buhay. No? Pero sa ato di ay niining aduna pa kitay panahon sa hour of judgment, no? Di ta mangayo lag pansit, no? Kundi batunan nato ang pagkahadlok sa Dios, no? Og ang paghimaya sa iya, di ba? Give glory to Him, no? So mauna siya ang panawagan nga mahimaya nato ang Diyos, no? Sa 3 angel messages. Kana man kunong mga anghel, di man kuno na siya pure gyud nga anghel, kana man ang mo sangyaw sa iyang pulong, no? Ang everlasting gospel ang pulong sa Diyos nga may gahom, no? So ato sana insight, read and think carefully about the punchline. Uy, nagka-practice to. Punchline right ha? For this week, na ito na ipot ang punchline, no? There are couple of themes running through them. One is the call of God to avoid peer pressure of the crowd. When it is doing wrong, the other is found into the passages. Oy, black ko rin. Kamuan sila ng blank classmate, no? It is the foundation of which eternal
final battle will be bet. So punchline kita kay Merkulis na maga-review kita sa ato ang kuan Cornerstone Connection. Kahapon ga-review ang ato ang inverse kay Inspeak kadto, no? Ang karon maga-review ang ato ang Cornerstone Connection mga teksto na ipoy mag-una diha niya nga teksto, no? So maukab na ang atong application sa Batkulan PM. I-click ninyo tong ato ang Cornerstone Connection. Tapos i-click ninyo ang ato ang lesson 9, a leader's influence, coverage diri May 25 to May 31. Ato ang lesson 9, pangbasahon nato ning punchline karon, no, para ma-rephrase ang mga teksto nga ato ang nangatun-an sa miagi, no? So ang mga teksto, 1 Samuel 8:19 og 20, Exodus 23:2, Leviticus 26:1, Matthew 4:10 og ang Deuteronomy 12:5. O ang 1 Samuel 8:9, 10 og 20. But the people refused to listen to Samuel. No, they say, we want a king over us. Ay, katong din pagpangayo nila hari nga si King Saul, no? Then he will be like the other nation, with a king led us and go out before us and fight our battles. Oh, sa 1 Samuel, no? 8:19 og 20. Ang pusong mataw gusto nila nga makabato na sila hari kay nanay hari sa uban nga nasud, no? Exodus 23:2, do not follow the crowd in doing wrong. When you give testimony and lawsuit, do not pervert justice by siding with the crowd. Uy, naagad ay mando diri sa Exodus ikuan morning sala ni kanang Pilato na nahaylo siya sa crowd, di ba? Nang hugas siya pero naandi ay na mando pa rin daan sa Exodus, no? Nga dili madala ang imuhang principle sa crowd, no? Sunod, Leviticus 26:1, do not make idols or set up an image or sacred stone for yourself, and do not place a carved stone in your land to bow down before it. I am the Lord your God. Uy, carved stone. Kuan mo'y buringog ana. Si King Nabucodonosor gipatukod hinuon niya tong damgo nga gitagna ni Daniel nga larawan nga gibungkag, no? Gatukod hinuon siya carved stone sa lana kibali gid, no? Sunod, Matthew 14. Ang pulong sa Diyos, no, nga nagmadaukon katuning mabuhi ang tao, no, dili sa tinapay lamang kundi sa pulong nga may gahom magagula, no, sa baba sa Diyos. Just say to him, away from me, Satan. Ay, kato naman dahil nagipahawa na, no, nga mauyang simbahon, no? For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. So, manano nga ang kinulang ato ang pag-simbahon o napod ang pag-alagad. Lord, Deuteronomy 12:5, but you are to seek the place the Lord your God will choose from among all your tribes, to put this name there
for his dwelling, to that place you must go. O kadto na nga lakaw siya dito ano. So mao na kana ang ato ang cornerstone connection, mga hikalag makisunan, mga classmate. Mulago na kita sa ato ang Sabbath call, sa ato ang mahamtong no ato ng last nga hugna no. Welcome na kita sa ato ang Bible study on a lesson. A study on the words, marathon lesson karon. Communion with God, I Will Gospel Sahib Theology Edition. 7 parts. Ato ang textual audio video bisolid na to nga presentation. So, gamita tanan kalamito no katong ato ang lesson nga hard copy. Ato ang mga paperless, ang ato ang PDF, ato ang mga application, diba? Sabbath Call and PM ma-download sa ato ang Play Store o dito sa ato ang globalteami.org sa atong mga resources dito. O niya o kabon po ninyo no ang ato ang lesson nga mga hard copy ang May 29 no. Uy, Marco Travis ra ba itong pagkatong ano. So sa browser pod para makasakto kita display no sa itong design, i-browse sa bataeschool.adventec.io. I-click ninyo tong ato ang Sabbath Call sa atong mahamtong katong the great controversy nga naay dragon. I-click din nyo ang lesson 9. I-click ang ato ang Wednesday no sa May 29. Maglantaw na punta to ang mga langgam nga naglupad no. So, welcome kita mo tutuon sa pulong sa Diyos Lord of Scripture, makapaglaom ka manadong brethren and friend, minahalig ug mapalangga sa Diyos. Ato ang pagtuon, Mark of the Beast. So, ang ipabasa dire, Revelation 12:12, ambak 17, Revelation 13:7. How is next rebel Satan wrapped? Why is the devil so angry with God's end time people? Uy, angry ko no. Ito basta ano? KJB, therefore rejoice ye heaven, and ye have dwell in him. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he had but a short time. Na kuno siya kalagot no. Gitambog siya dito sa langit, diri siya sa kanang yuta na tagak no, na siya kasukpo no. Kay short time kuno ang ihang kuan. Ito ang gihapon sa kuno nga nanggukod gihapon siya sa kanang having the testimony of Jesus no, keep the commandments. Revelation 12:7, the dragon was wroth with a woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have testimony of Jesus Christ. Diba? Sige na suko si kuado Satan. Revelation 13:7, and it was given to him to make war with the sun, to overcome him, and the power was given him over all countries and tongue and nation. Mana itong batayanan kay permitted unya na manduan no,
nga mugera gid kuno siya sa mga saint, no? Unya maka-overcome ra ba gid ang ihang kapalaran, no? So ato basahan ang insight sa Revelation 13 outline the cosmic conflict between Christ and Satan. Down through the ages, its climax with Satan's final attack on the people of God sa Revelation 13 introduce the dragon who allies the beast from the sea and the beast from the land. These two powers joining him and making war of God's people. Uy, kuya po ng mga beast, no? Na ipisa yuta na po ipisa sino dugang pang Revelation 3, Revelation 13, 4, 8 ambak dusi kensi Revelation 14, 7, 9 og 10 og Revelation 15, 4 Revelation 16, 2 Revelation 19, 20 Revelation 24 Revelation 22 verse 9 or Revelation 22 verse 09. What one key them appears in all these verses. Uy, key ko no. Kaya anam-anam man gibulag-bulag. Revelation 13:4 and they worship the dragon which gave power unto the beast. And they worship the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him? Worship nila ang beast, no? Revelation 13:8 and all that dwell upon the earth shall worship him whose name are not written in the book of the Lamb as slain from the foundation of the world. Our Revelation 13:12 and he exercised all the power of the first beast before him and caused the earth and them which dwelt therein to worship the first beast. Whose deadly one was held. Nagka-emphasize diya nga gi-worship ang kaaway, no, ang beast. Not the contrast. Note the contrast. Either people worship the Creator or they worship something else. The Creator is worthy of worship. Revelation 5:9. The controversy between Christ and Satan began in heaven over worship. Over worship dahil hindi pa nagbangi, no? I will ascend above the heights of the clouds. I will like the Most High. Di mamato kay gusto siya mo. Pareha ko sa Most High. Satan wanted the worship belong only to the Creator according to Revelation 13. He succeeded through the inactivity of the sea beast. A comparison with Daniel 7 shows that this beast is the same as little horn that seek to change time and laws and exercise authority for 1,260 years. Sa Daniel 7:25 compares sa Revelation 13:5 o sa lesson 6 kuno, the only part of God's law. The 10 commandments dealing with time in the 4th commandments. The church has attempt to change the day of worship from Saturday, the 7th day, to Sunday, the 1st day of the week. For an earthly power to seek to change the day of worship. The 7th day Sabbath, which God Himself gave a sign of His authority, Exodus 31:13, Ezekiel 20:12 of 20, is an attempt to usurp divine authority as the most basic level possible. On this point, then, is the focus of the final conflict. Overthrow and
false worship. For this reason, Revelation identifies that the people who are faithful to God as those who are keep commandments of God. Oh, nagka-commandments, no? Nagka-keep Revelation 12:17 o ang Revelation 14:12. No, kadtong lagkukod ang dragon, no? Sa mga nag-keep sa commandments of God o nag-testify sa testimony of Jesus Christ. Revelation 14:12, here is the peasant of the saint. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. This includes the 7th-day Sabbath, not Sunday. Those who refuse the final call of the three angels to worship God on His holiday sa Isaiah 58:13, if thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holiday, and call the Sabbath a delight, a holy of the Lord, honorable, and shall honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thy own words. Sumunang gipa santop, no? A Sabbath o the Sabbath, no? A delight. Naay kuno'y delight sa Sabbath, no? Define delight, ano? Unsa man na siya? Pagkauna, delight. Pronunciation delight. 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 Please. No? Someone greatly. Nalipay siya, no? An experience guaranteed to delight both young and old. So experience siya, no? Please ka, malipay ka, no? Great pleasure. Great pleasure pagid ang delight, no? The little girl is quelled with delight. So maokipali ng Sabat na apod diha ang delight. Imuha gid siyang kalipay, no, ang adlaw igpapahulay, di ba? Naa ang delight, no? Sa Isaiah 58:13. May insan in ASB. If because of the Sabbath you turn your foot from doing your own pleasure on my holiday, and call the Sabbath a delight. A Sabbath a delight, wala na siya puli pa nimo, no? Kay delight naman siya, mo naman imuha kalipay katong express, no, please, no. The holy day of the Lord, honorable and honor, at desisting from your own wish, from seeking your own pleasure, and speaking your own words. And who worship the beast is counterfeit Sabbath. Sunday will receive the mark of the beast. Sa lesson 11 ang sumpay sa ato ang pagtuon sa Sunday o sa mark of the beast, no? Kay kung ang Sabbath ato ang delight naman siya nga taas kayo siya nga adlaw sa atong pagsimpa, kay maumay atong kalipay, di ba? Kulang kay nang imong kalipay isa na ka oras, no? Kung naadiha imong kalipay, di tibok nga adlaw imo siyang kalipay, no? Tanan nga panahon imo siyang kalipay, no? Di pa mo na siya ang special, no? Kung wala man gi special sa uban,
pero mauna siya ang imong special, no? Di ba na mo dihang delight, no? Di ba kung mo-contact sa mga synonym, tanaw na to mga synonym para maklaro na to kining kuha na tong gamiton kining G, no? Google kay daghay synonym sa delight, no? Mangitatag synonym sa delight ug i-define naman ni diya, no? Ang similar kibali niya sa delight, no? Daghan ri praise, greatly, charm, oh. Unsa ni ancient, captivate, entrance, bewitch, thrill, excite, take someone, breathe away. Oy, kuya, o kaayo, breathe away. Gladden, no? Katong greatly, appeal to, do someone heart good. Padaghang kayo ang iyang kanang makapadilight, amuse, divert, no? Give someone a buzz, no? Pero ang yang opposite para mahibalo pug ka, no? Unsay opposite sa delight, no? Dismay, displace, oh, di ba? Mao kibali na, no? Kung wala ka sa delight nga sabat, naa ka sa opposite, no? Dili malipay ang Ginoo, no? Kay ang iyang delight, ang iyang sabat. Kung naa ka baliktaran, no? Opposite, madismi ang Ginoo, madisplace ang Ginoo, no? So kana hinumdumi higala mao nga ato ang himuon nga delight ang ato ang sabat kung kana ang ato ang pagsimpa, no? Gisimpa nato ato ang creator, atong manluluwas, no? Ato ang maglalalang, di ba? Og ang ato apagyud nga polong nga may gahom, di ba, no? So diha kita nagtapos sa ato ang pagpamalandong sa ato ang Wednesday nga pagtuon sa May 29, the mark of the beast. So ato abat baton ng ato ang mga nangatun-an sa ato ang gitun-an ang 6 part nato, no? Sabat kol sa ato ang mga hamtong atong second quarter, the great controversy. Lesson 9 nato ka series, the foundation of God's government. Og ato gitun-an sa Wednesday, May 29, the mark of the beast. Sa ato ang P-part, ato ang sabat kol sa mga junior youth nga murag mahamtong atong cornerstone connection. Atong second quarter nga title, Unrequited Love. Oy, wa man niya usab ni iyang lesson 8 diri Hello? Di ba kwanto siya kanang allegers, no? Ato hati ko alon. Pasakar lagta para klaro, no? Ato ang cornerstone connection, a leader's influence. Tapos ato ang fourth part, no? Ang ato ang Sabbath school sa ato ang mga senior youth, young adults na ato mga professional. Atong second quarter nagit controversy lesson 9, the spiritual warfare. Kita part 2 ang polong sa Diyos nga may gahom kon the word, no? Ang ato ang series karon mao na ang ato ang mga Sabbath school, ato ang 4th, 5th o 6th na ato nga part. Ato ang mga devotional atong third part, no? In heavenly places, devotional for all kita itulan weight and heaven balances na kulangan, no? Sa May 29 atong second part, the great controversy nato, chapter 29 pagihapon kita, the origin of evil, atong verse pages 490.1 to 499.2, pero ma-over ang ato ang chapter 29 sa 504.1 nga mga pages. Ato ang first part gahap emphasize kita, no, sa atong opportunity nga devotional reading
the God of small beginning. Ato na siyang padayonon ng ato ang Paul nato nga pag-emphasize ugma no. Sa katong $5 nga nang hibilin ilahang ipatigayon no sa pag-ampo nila sa Ginoo no, matabangan sila. So mauna ka na ang ato ang pamalandungan o ato na kining pagatapuson no. So ang naa sa private nga place no, kung makahimo siya pagluhod o makakuha pagyud sa pulong sa Dios nga may gahom no, put in our hearts magampo kita mando sa atong spirit of prayer, magampo sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer no. Ato kining pagatakopan sa ato ang pagampo sa Lord's Prayer o mabdiksyon kita hantod maga-extra kita sa ato ang pagtapos. Magampo kita sa ato ang pag-tak-op. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace, now and forever. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagsunod niya itong tulumanon. Ang pagpamalandong sa iyang pulong matagadlaw, matagabi, mao kini ang inyong Bible study on a lesson. Study on the words. Marathon lesson karon. Communion with God, I will gospel sa Heptology edition. Kung 7 parts, ato ang textual, audio, video, visual aids na to nga presentation. So dili kita alayon arang-arang kay wala kita ka kontra niyang pag-alayon na to no sa ato ang Global TMI online seminar gabi-gabi sa ato ang Hub channel no, ato apong preparation para sa ato ang Youth Congress no. So iampo ninyo ang ato ang preparation ni anak sa Youth Congress, ang ato ang pagpatalinghog sa seminar sa ato ang Global TMI o ang atong kabatan-unan basing mo porsyo no nga dili pa mag kanang MBC or Sabbath School Congress, mag F-camp sila no. Si apil ninyo sa pag-ampo no ang ato ang F-camp. So hantod sa sunod gayon ang Diyos magapanangin kanyo maayong adlaw sa tanan, dalaygon ang Diyos.